puntong ito, makibalita tayo sa Sandigan Bayan kung saan hinihintay ang resolusyon sa mga motion ni Senador Juan Ponce Enrile. Dinidinig din ngayon ang nakabinbing petition to suspend proceedings ng dating Chief of Staff ni Enrile na si Gigi Reyes. May news to go si Joseph Morong. Joseph? Katatapos-tapos lamang ng pagdinig sa Sandigan Bayan 3rd Division. Tungkol nga ito doon sa motion nitong si Attorney Gigi Reyes, itong dating Chief of Staff ni Senator Enrile, ipatigil muna o isuspend muna pansamantala yung anumang aksyon na gagawin ng Sandigan Bayan 3rd Division dahil nga raw ay may nakabinbin pa sila na motion sa petition for certiorari sa Korte Suprema. Yung petition nila for certiorari sa Supreme Court, ang sinasabi nila doon ay may paglabag sa karapatang pantao nitong si Atty. Gigi Reyes dahil hindi sila binigyan ng kopya ng ilang mga affidavit na naging basehan ng ombudsman para kasuhan siya. Ngayon, ang sabi ng 3rd Division dyan ay particularly itong si Justice Samuel Martires ng 3rd Division, ang sabi nila, may mga long line of jurisprudence, ibig sabihin may mga kapareho na ng mga incidents sa Korte Suprema na kapag hindi naglalabas ang Supreme Court ng TRO sa lower court, ang ibig sabihin nun ay yung lower court, in this case sa Sandigan Bayan, should proceed with the case. So ang implikasyon niyan ay doon sa nakaambang paglalabas ng arrest warrant laban dito kay Atty. Gigi Reyes at sa iba pang akusado doon sa Custom Thunder. Sinabit na for resolution yung motion na yan, yung motion to suspend nitong si Atty. Gigi Reyes at ang sabi na mga maestrado ng Sandigan Bayan 3rd Division ay re-resolvahin nila sa lalong madaling panahon ang motion na yan at we will know today kung maglalabas sila ng arrest warrant, hindi lamang na laban dito kay Atty. Reyes, kundi pati na rin kay Senator Juan Ponce Enrile, kaugnay ng Custom Thunder na isinampalaban sa kanila ng Ombudsman. Kara? So Joseph, linawin ko lang, so hanggat hindi pa sila naglalabas ng resolusyon dito sa petition nga na final ni Atty. Gigi Reyes, ay hindi pa sila pwedeng maglabas ng arrest warrant or pwede na rin? Correct. No. Magiging two-step yung inaasahan natin na procedure. No? Kailangan munang I-resolve nila ito. Or i-resolve, sagutin ng Sandigan Bayan kung meron bang sapat na basehan. Ibig sabihin, dapat pa magpatuloy itong kasong ito. Yan yung tanong na sinasagot dun sa issue kung may probable cause, no? Judicial termination of probable cause. Pag sinabi ng Sandigan Bayan, ng Sandigan Bayan 3rd Division na okay, may probable cause para ituloy yung kaso ng Ombudsman and then i-order nila yung paglalabas ng arrest warrant. So two-step process tayo ngayon, pero yung dalawang proseso na yan, magkadikit lang yan. Siguro difference of maybe 1 hour or 1.5 hours. Ang sabi naman sa atin, usually, no, in the past, mga inisyong arrest warrants, maliban na lamang siguro kay Senator Bong Revilla kasi alas 4 na nangyari yon. Naka-template na naman kasi yung form for the arrest warrant. So lalagyan mo lang ng pangalan, papatan mo lang ng pangalan, ng address, and then i-print out mo. So that will be easy. Ministerial na lang. So parang it follows talaga na pagkatapos ng decision nila dito sa petition to dismiss at sinabi na nakahanap sila ng probable cause, it follows na arrest warrant na talaga ang susunod. Correct, Cara. So that is assuming na ang findings ng Sandigan Bayan is that there's probable cause. Kasi linawin muna natin, dalawang petition ang pinag-uusapan natin dito. Yung kay Senator Enrile, motion to dismiss. Pag sinabi ng Sandigan Bayan na walang basehan para i-dismiss yung kaso, ibig sabihin, diretso tayo. Maglalabas sila ng arrest warrant. Kay Gigi, pag sinabi ng Sandigan Bayan, because of the hearing today, na parang, ang sabi ng Supreme Court naman, pag wala silang TRO, we should proceed. So pag ganun yung kanilang mentality, we will proceed with the case and then issue also a warrant of arrest against Atty. Reyes. At ang time frame natin ngayon, dito ay today, mangyayari lahat ito ngayong araw. We have information that it will happen today, maybe before lunchtime. Before lunchtime. Okay, may isa pang motion si Senator Juan Ponce Enrile, yung petition for bail. Didindig din ito ngayon. No, submitted for resolution na yan. Dinilig yan siguro mga 2 weeks ago yan. No? So halos magkasabay yung motion to dismiss niya. Ang sinasabi kasi ni Senator Enrile, Sandigan Bayan, meron po kaming motion to dismiss. Pero kung halimbawa na ayaw niyong pagbigyan yung motion to dismiss namin at sabi niyo na may kaso pa rin sa amin,
iset naman natin for hearing para sa bail. So ibig sabihin, pag sinabi ng Sandigan Bayan na, okay, ituloy ang kaso kay Senator Enrile, tapos magsiset tayo para naman pag-usapan kung papayagan siyang mag-bail. But certainly, arrest would be made despite that na may motion for hearing for bail kasi medyo matagal pa ng proseso yung bail hearing. Yung hospital arrest at saka house arrest, formal na ba itong hiniling ni Senador Juan Ponce Enrile sa Sandigan Bayan? Dun sa mga past coverages ko, ang nababasa ko lang na i-report lang yan sa media, no? Pero doon sa hearing, ang nasabi lang nitong si Attorney Estelito Mendoza, na mention lang in passing, is that si Senator Enrile is in advanced age. Parang medyo may edad na ng konti. Kaya nga, mas gusto nila na ipa-dismiss na lamang. Well, officially, hindi pa siya na-enter sa court as far as I know. Pero that will depend really on the orders of the court later. Kasi sila rin naman yung mag-designate kung saan i-detain itong si Senator Enrile later on na yan, pagkatabas ng return, pagkabalik ng return of warrant na magagaling either sa CIDG or if they go here, yung dito na. Alright. Very useful information. Maraming salamat po, Joseph Morong, nag-uulat mula sa Sandigan Bayan.